Ika-11 bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. School Trip Arc. Upang mapabuti ang relasyon sa ibang mga taga-nayon at simbolikong ipakita na tapos na ang panahon ng digmaan, nag-set up si Naruto ng isang opisyal na class trip para sa akademya upang pumunta sa Kiregakuri. Nagtatrabaho ng mga detalye sa labas kasama si Chojoro, nakakuha din siya ng tour guide para sa klase. Graduation Exams Arc. Habang ang mga klase sa akademya ay nagsimulang maghanda para sa kanilang mga pagsusulit sa pagtatapos, ang iba't ibang mga mag-aaral ay kinapanayam tungkol sa kanilang mga layunin sa hinaharap kasama ng isang magulang. Gayunpaman, hindi nakasama ni Naruto ang kanyang anak dahil abala siya sa pakikipag-usap kay Orochimaru tungkol sa kanyang pananaliksik sa mga lumang eksperimento ni Danzo. Habang si Orochimaru ay naghatid ng mga magagandang resulta upang tulungan si Sasuke sa kanyang sariling mga pagsisiyasat, si Shikamaru ay nagpahayag ng kanyang limitadong pagtitiwala kay Orochimaru. Sa kabila nito, si Naruto ay mas nakaka-relax tungkol kay Orochimaru na gumagala sa nayon. Sa unang araw ni Boruto bilang isang genin, nakakuha si Naruto ng ilang oras para mag-almusal kasama ang kanyang pamilya at makita si Boruto na itatalaga sa kanyang koponan. Pagkaalis ni Boruto, pumunta si Shikamaru sa bahay ni Naruto para kunin siya at ipaalam sa kanya ang iba't ibang tungkulin niya para sa araw na iyon. Nang maglaon, si Naruto ay nasa field na sumusubok ng ilang kasanayan ng shinobi sa barrier ng jutsu upang mas maprotektahan ang nayon, kasama si Mirai Sarutobi bilang kanyang escort para sa araw na iyon. Nang si Boruto at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay lumapit sa kanya, iniisip niya na gusto nilang magpalit ng mga koponan ngunit nagulat siya nang sa halip ay gusto nila na ang kanilang denominasyon ng pangkat ay mapalitan ng ika-7 koponan. Genin Mission Arc. Habang nagsimulang maghanda ang kamakailang na-promote na genin para sa kanilang mga unang misyon, inihanda sila ni Naruto na iharap ang mga ito gaya ng nakagawian habang kinakabahan si Boruto tungkol sa kung gaano ito kadali, mahigpit na binalaan siya ni Naruto na huwag masyadong maangas. Iniharap niya ang 7 koponan sa isang D-rank na misyon upang tulungan ang nayon ng Berdeng Bangko na inaatake ng mga bandido dahil sa kanilang mga pananim. Binigyang diin ni Naruto na ang koponan ay dapat magtulungan para makumplito ang misyon. Byakuya-gang Arc. Nang magsimulang magsagawa ng pagnanakaw ang Byakuya-gang sa buong Konoha, ang kanilang pagkilos ng pamamahagi ng kanilang ninakaw na yaman sa mga mahihirap ay nagsimulang makakuha ng maraming suporta. Marami sa mga taga-nayon na humantong sa isang protesta na sumiklab matapos niyang lukohin ang mga taga-nayon sa paniniwalang ang kumpanyang Kaminaremon ay kurap. Matapos matukoy ng shinobi na ang mga pinuno ng protesta ay minamanipula ng genjutsu at pinalaya sila. Si Naruto at ang kanyang mga shadow clones ay lumitaw sa harap ng mga tao at sinimulang sugpuin sila gamit ang kanyang mga salita. Diretso pagkatapos si Naruto ay tumungo patungo sa lupain ng hangganan ng apoy kung saan nahuli niya si Gekko, na ginamit ang mga kaguluhan bilang isang distraction upang nakawin ang magnum opus mula sa Ninjutsu Research Center. Naruto Shinden, Araw ng Magulang at Anak. Matapos ipahayag ang Araw ng Magulang at Anak, inaayos ni Shikamaru ang mga papeles ni Naruto na nagpapahintulot sa kanya na gumugol ng oras kay Himawari. Sa kabila ng kawalan ng tulog, tinanggap ni Naruto ang hiling ng kanyang anak na babae at nagsimulang maghanap ng isang manikang Kurama kasama niya. Matapos makasama si Keiba sa kanilang hindi matagumpay na paghahanap, binili niya si Himawari ng isang manikang Shukaku na ikinatuwa niya. Nang maglaon ng matulog si Himawari kasama si Hinata, nilapitan ni Naruto si Boruto at humingi ng paumanhin sa hindi paggugol ng anumang oras sa bakasyon kasama niya. Binigyan niya si Boruto ng custom na shuriken bilang regalo at nagpa siya ang dalawa na gugulin ang natitirang bahagi ng gabi sa pagsasanay ng magkasama. Laban kay Momoshiki Arc. Sa araw ng kaarawan ni Boruto, nakaharang ang trabaho kaya hindi siya nakadalo at sa halip ay umuwi lamang ng hating gabi na may dalang regalo sa kaarawan bilang paghingi ng tawad. Nang maglaon habang mas maraming pagsisiyasat sa mga gawain ni Kaguya ay natagpuan ang ikatlong Otsutsuki clan ruin na nakatali sa kanya. Determinado na alamin ang lahat sa kanyang makakaya, naghanda si Naruto na imbestigahan ito ng personal. Sa paglabas ni Naruto ay nilapitan siya ng kanyang anak na hinihingi na ang kanyang ama ay mangako na siya ay magpapakita sa darating na kaarawan ni Himawari, at ito'y sinang-ayunan niya. Nang maglaon, naging abala si Naruto sa kanyang mga tungkulin bilang Hokage at nagpatuloy sa pagkakaroon ng isang pilit na relasyon sa kanyang anak.
Ang Konoha ay naging isang malaking lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Naruto kahit na si Naruto ay nalulula sa mga responsibilidad ng pagiging Hokage na humahantong sa kanya upang lumikha ng mga shadow clones para sa kanyang pamilya at sa mga taga-nayon. Nang magulat si Boruto at ang kanyang koponan kay Naruto pagkatapos ng isang misyon, hiniling ni Naruto sa kanyang anak na tawagin siya bilang ikapito sa halip na ama, at ipinaalala sa kanya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng magkakasama na ikinainis ng kanyang anak dahil naniniwala siyang kaya nila ang anumang bagay sa kanyang sarili. Binalaan ni Boruto ang kanyang ama na umuwi para sa birthday party ni Himawari kung hindi, ay hinding-hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos ay pumasok si Katsuki Tono sa kanyang opisina na humihiling ng pahintulot mula kay Naruto na payagan ang mga kalahok sa paparating na pagsusulit sa Chunin na gamitin ang kanyang bagong imbensyon na kuti, gayunpaman tumanggi si Naruto sa kadahilan ng hindi nito ipinapakita ang tunay na kakayahan ng isang tao bilang isang shinobi. Hindi nakarating si Naruto sa birthday party ng kanyang anak na babae at nagpadala siya ng shadow clone sa halip, gayunpaman nawala ang clone at nahulog ang cake. Nang mapagod si Naruto na ikinagalit ni Boruto at naging dahilan upang ihagis niya sa bintana ang lumang gutay-gutay na jacket ni Naruto. Nakonsensya si Naruto sa pagpapabaya sa kanyang pamilya at sinabihan siya ni Shikamaru na umuwi at magpahinga. Ang jacket ay natagpuan ni Sasuke na bumalik sa Konoha upang humingi ng tulong sa pagtuklas ng isang scroll na natagpuan niya sa inabando ng kastilyo ni Kaguya. Nakita niya sa opisina ni Naruto kung saan binanggit ni Sasuke ang pakikipagpulong niya kay Boruto at ito ay humantong sa kanilang pagtaya sa kung ang kalikasan ng isang shinobi ay nagbago tungkol kay Boruto, kung saan sinabi ni Sasuke na wala at sinabi ni Naruto na meron. Hindi nagulat si Naruto nang manalo si Boruto sa unang pagsubok ngunit pagkatapos na payuhan ni Shikamaru na makipag-ugnayan sa kanya, binati siya ni Naruto sa pamamagitan ng email na labis ang pagkayamot ni Boruto. Habang nililinaw ang scroll, nagpadala si Naruto ng clone para makipagkita kay Sasuke at tinanong siya kung totoo ba na sinasanay niya si Boruto. Sinabi ni Naruto na marahil ay tama si Sasuke tungkol sa likas na katangian ng shinobi na nananatiling walang pagbabago, na sinang-ayunan ni Sasuke. Kinabahan si Naruto sa kinalabasan ng ikalawang pagsusulit ngunit matapos malaman na pumasa ang kanyang anak, tuwang-tuwa si Naruto. Kalaunan ay nakipagkita siya kay Boruto sa kanyang kwarto at personal na binati ito at sinabihan siyang huwag matatalo laban kay Shikadai. Nag-alok ng fist bump si Naruto ngunit ngumiti lang si Boruto dahil ayaw niyang matuklasan ng kanyang ama ang suot na koti. Para sa ikatlong pagsubok, pinili ni Naruto na umupo kasama sina Hinata at Himawari kaysa sa iba pang kagi habang pinapanood nila si Boruto na lumaban sa ikatlong round at sa wakas laban kay Shikadai Nara. Sa huli ay naghinala si Naruto na may mali matapos manalo si Boruto, hindi niya namalayan na may mali hanggang sa sunod na laban ni Boruto sa finals nang talunin niya si Shinki. Hiniling niya kay Hinata na gamitin ang Byakugan at napansin niyang nakasuot ng koti si Boruto, napagtanto niya ang katotohanan sa kanyang sarili. Napagtatanto na ginagamit ni Boruto ang koti na ipinagbabawal sa pagsusulit upang isulong ang kanyang mga teknik, isang bigong Naruto ang humarap sa kanya sa arena ay nagutos na si Boruto ay madiskwalipika sa pagsusulit at kinuha ang forehead protector ni Boruto mula sa kanya na sinuspinde ang kanyang pagiging ninja. Sinabi niya kay Boruto na pag-uusapan nila ito sa bahay ngunit binatikos siya ng kanyang anak na hindi alam ni Naruto kung paano siya bibigyan ng lecture kapag hindi siya nakakauwi. Biglang lumitaw sina Momoshiki at Kinshiki Utsutsuki at nagsimulang umatake sa arena. Si Naruto ay pinatalsik ni Momoshiki sa arena ngunit nagmamadali siyang bumalik upang ipagtanggol ang kanyang anak. Nang siya ay nasa panganib at ilang sandali ay sinamahan ni Sasuke at Sarada. Ipinaalam ni Sasuke kay Naruto na ang dalawang kaaway ay ang bagong banta na nakasulat sa scroll, napagtanto ni Naruto na siya ang kanilang target at hinihiling na malaman kung ano ang gusto nila. Matapos ihayag ni Momoshiki na gusto niya ang chakra ng Kagi at kalaunan ay si Kurama mula sa ikapitong Hokage, pinagsama ni Naruto at Sasuke sina Kurama at Susanoo upang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak mula sa mga pag-atake ng kaaway. Nagpadala rin si Naruto ng mga shadow clones upang protektahan ang mga sibilyan na hindi nakatakas mula sa arena. Determinado na protektahan ang kanyang anak at ang kanyang mga kaibigan, nagpasya si Naruto na payagan ang kanyang sarili na makuha sa jutsu ni Momoshiki at hiniling kay Sasuke na iligtas si Boruto para sa kanya. Bago mawala si Naruto, tumingin siya kay Boruto at nag-alok ng huling ngiti sa anak.
Na-teleport si Naruto sa ibang dimensyon at iginapos ni Momoshiki at Kinshaki sa isang puno ng Diyos. Nilabanan ni Naruto ang pagkatas ni Momoshiki sa kalahati ng chakra ni Kurama mula sa loob ni Naruto. Pinagtatalunan ng dalawa ang mga merito ng agarang lakas at nakakuha ng lakas, na naging dahilan upang matanto ni Naruto ang sarili niyang kawalan ng pagsisikap sa pagsisikap na maunawaan si Boruto. Sa panahon ng pagsubok, dumating sina Sasuke, Boruto at ang iba pang Kage upang iligtas siya. Nagulat si Naruto nang makitang suot ni Boruto ang kanyang lumang jacket, sinabi sa kanyang anak na para itong nakatingin sa isa sa kanyang mga shadow clone. Nang sinubukan niyang humingi ng tawad kay Boruto dahil madalas wala siya para sa kanya, sumagot si Boruto na ayos lang at gusto niyang marinig ang higit pa tungkol sa nakaraan ni Naruto. Matapos mabigo ang iba pang Kage na talunin si Kinshaki at sa huli ay hinihigop ni Momoshiki, sina Naruto at Sasuke ay nagsanib puwersa upang labanan siya at sa una ay nagtagumpay hanggang sa sandaling makulong si Naruto ng mga malalaking bato at si Sasuke ay malubhan na nasunog ng paglabas ng lava ni Momoshiki. Nagalit si Naruto nang makitang nasugatan si Sasuke ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang ayos lang siya at nakakalaban pa rin matapos pagalingin ng chakra ni Kurama. Muli sa pamamagitan ng pagsasama-sama ni Kurama at Susanoo, nagawa nilang talunin si Momoshiki at pinutol sa kalahati ang kanyang nilalang na lava. Sumugod si Katsuki at nagsimulang magpaputok ng mga pag-atake mula sa kanyang kuti, ngunit ito'y hinigop ni Momoshiki at ginamit upang atakehin si Naruto at ang iba pa. Si Naruto ay pinigilan ng itim na rods habang si Momoshiki ay naghahanda upang alisin ang natitirang Kage. Nang gamitin ni Boruto ang kanyang nawawalang Rasengan laban kay Momoshiki upang palayain ang kanyang ama at ang iba pang Kage, labis na nagulat si Naruto nang makitang nagamit na ng kanyang anak ang Rasengan. Habang inihahanda nila ang kanilang huling pag-atake, tinulungan ni Naruto si Boruto na lumikha ng isang magulang at anak na Rasengan na si Boruto mismo ang nagpakawala nito para kay Momoshiki at sa huli ay pinatay siya. Pagkatapos ng labanan, umupo si Naruto kasama si Sasuke at sumang-ayon na nanalo si Sasuke sa kanilang taya. Buong pagmamalaking tumingin si Naruto sa kanyang anak at sinabing lagi siyang naruroon para panoorin ang paglaki ni Boruto bilang kanyang ama. Pagka-uwi ni Naruto ay nagpakuha ng litrato kasama sina Boruto, Sasuke at ang apat na Kage. Isang umaga nang umalis si Boruto upang makipagkita sa kanyang koponan at umalis si Naruto upang magtrabaho, parehong nagnanais na gawin ng isa ang kanilang makakaya at nakipagkamao sa isa't isa. Habang si Boruto ay nagbibigay ng panayam sa Konoha TV, pinapanood ito ni Naruto mula sa kanyang mesa. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-12 bahagi. Chocho Arc